Mapagpalang araw po kaibigan, dito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa tahanan ni Nanay Tali sa Barangay 104, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Po, tayo ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayan naman po lagi natin ginagawa. Kada pasyal ko po dito sa kanila, gusto natin ibahagi lang ang mabuting balita sa bawat napupuntahan nating tahanan o sa mga bahay-bahay o kahit na saan. Yan. Ang pangangaral po sa mga tahanan, hindi na po bago yan. Baging sa mga sinaunang alagad ng Panginoong Yesus, yan po ay ginagawa nila. Hindi lang po yan sa panahon natin, kundi maging sa panahon nila, ay ginagawa nila yan. Tignan nyo po yung kay Pablo sa Gawa chapter 20. Pero bago tayo papalawot, tayo muna ay panandalian mananalangin upang hingin po ang tulong ng Diyos upang siya po matnubay sa atin upang hindi po tayo maligaw. Ika nga. Sapagkat napakabuti ng Diyos at ang kanyang salita ay mabuti. Panginoon Diyos, minsan pa samahan mo po kami ng aming pag-aaral sa tahanan ni Nanay Tali. Buksan ang puso at isip ng bawat isang nakikinig na nanonood ng video ito upang sa ganon pare-pareho po kami makinabang sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Pablo sa Gawa 20:20, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anuman ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa ayagan at sa bahay-bahay. Maliwanag po. In public man or sa tahanan, ay pumupunta si Pablo upang mangaral. At ang sabi niya, hindi siya nangingimi. Ibig sabihin, hindi po siya nahihiya na mangaral sa kanyang panahon. Yung kanyang pangangaral, ang sabi niya, sa inyong ikabubuti. Yan, ito yung maganda. Yung palang pangangaral ni Apostol Pablo ay para sa ating pong ikabubuti, hindi sa ating ikasasama. Opo, bakit ikabubuti natin? Siyempre, salita ng Diyos yan. Ang Diyos ay mabuti. Kaya ang kanyang salita ay nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao. Ngayon, tingnan naman natin si Apostol Pedro. Dito pa rin sa Gawa. Bakit sasabihin nyo? Bakit sa Gawa lang tayo bumabasa? Kasi po, ang Gawa po, dito sa Biblia, the Act of Apostle po tawag dito. Dito po nakatala yung mga ginawa ng mga apostol sa kanilang pangangaral. Ano nakalagay? Tignan po natin. Sa chapter 4, verse 12. Basahin natin ano sabi ni Pablo ay ni Pedro. Chapter 5, verse 42. Sabi niya, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan. At doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan. Sila Pedro naman sa templo at sa mga bahay. Si Pablo naman, ayagan in public place at sa mga bahay din. Oh. Opo. Kaya yung panahon po nila, wala po silang pinipili basta mayroong tao o handang makinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, sila po ay nangangaral sa mga tao. Yan po ang kanilang gawa. Siyempre, mga apostol po sila. Kung si Jesus nga po nangaral, naturalmente itong apostol niya, si Pablo at San Pedro, ay nangaral din po gaya ni Jesus. Bakit importante po yung pangangaral? Opo, importante yan.
Ang pangangaral naman, wala pong pinipili. Kagaya ngayon, nasa tahanan tayo. Di, sa tahanan, ang nakikinig dito, si Nanay Tali. Yan, kasi nandito po siya at bedridden, ika nga. Yan. Ngayon, ang kapag pala nakinig ka pa ng pangangaral, sa iyong ikabubuti, hindi pala sa ikasasama mo. At hindi lang yon. O, tingnan pa natin yung sinabi ni Pablo. Ito, babasahin natin ha. Yung sa kanyang epistola dito sa Timoteo. Timoteo ha. Tingnan natin. Unang Timoteo. Ayan. Anong nakalagay? Chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Paano maliligtas ang tao? Kailangan po makakapakinig kayo ng tamang aral sa Biblia. Ayan, sabi ni Pablo na ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Paano mo malalaman ang katotohanan? Siyempre, makinig ka. Meron kang maririnig. Kaya ganyan po sila noon. At hanggang ngayon, ganyan din po nangyayari. Kung noon, nangangaral sila sa mga bahay, ngayon din po nangangaral din ako sa bahay. Sometimes naman, nasa labas po ako sa lansangan. Ang mahalaga po, yung tao na handang makinig. Kasi mahirap naman po, mangaral ka ng mangaral, wala naman nakikinig. Iba yun, masakit na yun. Pero kung meron man nakikinig, kahit isa, dalawa, di maganda yun. Sapagkat sa salita ng Diyos, wala namang pinipili, ano? Sometimes, sa kasulatan naman, meron din po namang umaayaw sa salita ng Diyos. Ganon din sa ating panahon, meron din pong umaayaw. Pero meron din pong gumugusto. Kaya magtyaga lang tayo, tyaga lang. Tingnan pa natin ha. Meron pa kasi nakasulat dito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito. Basahin ko lang. Sandali lang Ito. Dito naman sa unang Timoteo chapter 4, meron nakalagay ng kagaya nito. Sa 13, sabi ni Pablo kay Timoteo, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Pag sinabing madla, sa lahat ng tao. Sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako'y dumating. Yan. So, gumagamit talaga tayo ng Biblia. Ito, may Biblia po ako. Ginagamit to. Yun ang bilin ni Pablo kay Timoteo. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa. Siyempre, pag nagtuturo ka, nagbabasa ka ng Biblia. Para yung tao, wag silang malito. Meron silang naririnig na kasulatan. Ang Biblia kung tawagin. Pagdating naman sa 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo, patuloy mong isagawa ang bagay nito, yung pangangaral, upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Anong sabi ni Pablo? Hindi lang ikaw, Timoteo, kundi pati yung mga nakikinig sa iyo ay maliligtas. Ibig sabihin, ng maliligtas, hindi na po sila parurusahan. Yan, napakaganda talaga ng layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ng purpose, iligtas ang mga tao na huwag silang mapahamak, sabi na po niya sa kanyang kasulatan. Yan po. Anong nakalagay? Babasahin mo ang Biblia sa harap ng madla o harap ng mga tao. Yan, importante may binabasa.
Hindi naman po pwede yung nagkukwento lang kayo patungkol sa Diyos pero wala kayong pinagbabatayan, eh medyo alanganin ang dating. Iba pa rin yung may binabasa. Kasi sabi ni Pablo kay Timothy, sa harap ng mga tao, magbasa ka. Ano po? Kasi ang pag nagbabasa ka, talagang maliliwanagan ng mga tao. Ito, meron pa nakalagay dito. Anong sabi sa Biblia? Sa chapter 3 naman, unang Timoteo chapter 3. Sa kisi. Basahin natin sa 14. Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinusulat ko rin ang mga tagubiling ito upang sa 15, upang hindi man lang ako makarating agad ay nalaman mo ang mga dapat ugali sa sambahayan ng Diyos at sa iglesia na siyang aligi at kaligtasan ng katotohanan. Kita niyo po? Malaman mo yung kaugalian nila. Paano? Siyempre, pag tinuturuan mo sila, pati yung pagkatao, maugali, ay nababago. Amen. Kaya sabi ni Pablo, hindi man ako makarating kagad, ay malaman mo ang dapat ugali sa sambahayan ng Diyos na sa iglesia ng aligi at saligan ng katotohanan. Yan. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng Biblia sa harap ng tao o madla kung tawagin. Meron pa, babasahin pa natin dito. Ano sabi niya? Kalawang Timoteo naman, chapter 3, verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Dahan ng katotohanan. Alin, ang Biblia nagtuturo daw po ayon kay Apostol Pablo. 16. Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulahan sa maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pagakay sa matuwid na pamumuhay. 17. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kita nyo? Ano daw po ang pagtuturo? Pagkukorek. Ikinokorek tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo. Anong sabi niya? Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ano pa? Sa pagpapabulahan sa maling aral. Ano pa? At sa pagtutuwid at sa likong gawain. Babaguhin ka, kaya ligtas ka. Ganyan po ang Biblia. Nagbabasa tayo upang ipahayag sa harap ng tao ang katotohanan about Bible reading. Kaya nagbabasa tayo kasi yung iba ayaw na po nilang magbasa. Wag. Magbasa po kayo ng Biblia. Total naman, kung mag-online ka, ilalagay mo sa cellphone mo ang Biblia, pwede naman. Kaya kung may pera ka naman, hindi bumili ka ng Bible. Ganyan lang po, Meron ka rin Biblia, meron ka rin Bible, nanay. Nasaan ang Biblia mo? Nasaan na? Wala na. Meron daw Bible si nanay, po. Dito na mababasa. Oo nga, nasaan nga siya? Saan? Nakatabi doon sa taas. Ayan. Nakatabi daw po sa itaas. May sakit po kasi si nanay. Siya siyang stroke patient. Kung gusto niyo pong dalawin, pasela. Kung gusto niyo pong tulungan, malaya po kayo magpunta. Dito lang po sa barangay 104.
Lacson, District 1, Tondo, Manila, sa may Santa Fe Street. Santa Fe. Kape. Pilipi. Santa Fe. Sa Pilipi. Felipe. O yun. Sa Felipe pala. Sorry po. Ano yung kalsada banda ron? Magino? O ano, yung CP Garcia. Yan. Diyan po, dito lang sa barangay. 104. Madali na po siya naman maano. Pagtanong nyo lang sa barangay. Dito po sa District 1, Balotondo, Manila. Hindi po Balotondo, Manila lang po. District 1. So balik tayo. Ang Biblia po pala kaya binabasa sa ikatutuwid natin. Kaya sabi ni Pablo, hindi siya nangingiming magpahayag sa ikatutuwid ninyo. Alam niyo po, pag mali tayo, tinutuwid tayo ng salita ng Diyos, ang payo ko, tanggapin niyo po yung katotohanan niyo. Huwag po kayong kumukontra. Yung iba kasi kumukontra pa eh. Huwag. Pag tinuturuan po tayo ng Diyos, tinutuwid tayo, ayon sa kanya salita, okay lang, walang problema. Diyos naman po yung magtutuwid. Eh. Tandaan nyo po yan. Ganyan po ang buhay dito. Pag may mali, may itutuwid. Alin ang itutuwid? Yung mali. Ayun, yung iba naman, mataas ang pride. Ayaw nila magpaturo. Kaya pagkaturo. Mataas ang pride. Kasi katwiran, matalino ako, nag-aral ako eh. Ganyan sila. Kasi nag-aral sila. Opo, hindi po pwedeng ganun. Purihin ang Panginoon, ano? Kaya ang Biblia po napakahalaga. Sabi niya, nagagamit sa pagtuturo. O anong gagamitin natin? Di Biblia. Sa pamamagitan ng ito. Panghuli po sa Roma chapter 10, verse 17. Ganito naman po nakasulat. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Makakapakinig daw po sa pamamagitan ng pagkikinig ko. Kaya pag nagba-Bible study po, kailangan nakikinig po kayo. No? Kayo mga nandyan sa nanonood ng video ito, maging ano po kayo, maging ibang tawag dito, seryoso pagdating sa Diyos. Huwag po natin sa pagtatawanan kasi Diyos po yan. Ano po? Tandaan niyo po yan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana, like, share na share. Kayo mga nasishare, ni-share niyo po sa iba. Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Tignan po natin siya. Ayan. O, Nanay Tali. Yan. Hapon, gabi. Ayan, bumabati siya ng magandang hapon po at saka magandang gabi. Ayan, kung gusto niyo pong dalawin, pasala, tulungan. Sana po mamatay kayo dito sa amin para makita niyo po. Ano kalagaya po. Ayan. Nandito po sa Barangay 104, District 1, Tondo, Manila. San Felipe Sa Pilipi. Street. Alam ko po yata doon sa kabila, CP Garcia, doon naman sa kabila is Lacson Street. Yan. Hindi po kayo maliligaw, ano? Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Ito po ang inyong kaibigan, kay Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Ito po yung apo niya. Ayan. Ano pangalan mo? Mabait pong bata ito. Love na love si lola niya. Ano pangalan Ate, kita niyo po kung makaya ka po. Kita. So, sige na. Tama na. mo? Ayan. Hindi ko pa naman. Oh, bless.
kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, once again, si Nanay Tali, at si Apo. Anong pangalan mo, Apo? Jacob. Ang gandang pangalan. Kapangalan ni Jacob sa Biblia, no po? Si Jacob. Ayan. Ayan. Sige po, no? God bless us all. Bye-bye. Bye.